sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Pagpalang umaga po sa ating lahat.
Bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito na kami po ay nagising pa. Salamat po sa pahiram na buhay. Nawa po ay bigyan mo po kami ng kaalaman at karunungan upang maunawaan po ang inyong mga salita na aming pag-aaralan po sa umagang ito. At nawa po ay marami kaming mapulot na aral mula rito. Kayo lamang po ang madakila at maitaas sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay nasa Book of Leviticus pa rin po tayo. At tayo po ay dumako na sa chapter 14. Paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. Leviticus 14 verses 1 to 32. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya'y lilinisin, haharap siya sa pari, sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na cedar, pulang lana at hisopo. Ipapapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon sa tapat ng 1 bangang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na cedar, ang pulang lana at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit. Siya'y magpapakalbo at maliligo. Sa gayon, ituturing na siyang malinis. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. At sa ika-7 araw, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sa ika-2 araw, magdadala siya ng 3 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1/2 salop ng mainam na harina na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog na pagkaing butil. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang 1 lalaking tupa at ang 1/3 litrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pambayad sa kasalanan, tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ay para sa pari at napakabanal. Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahiran niya ang lambi Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahiran niya ang lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanyang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos, kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang 1 daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Iaalay ng pari ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan
at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa altar kasama ng handog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng isang tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan, kalahating salop ng harinang may halong langis bilang handog na pagkaing butil at 1/3 litrong langis. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isa'y handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ng isa. Pagdating ng 8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang 1/3 litrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ang tupay papatayin ng pari. Kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya. Isasawsaw ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Papahiran din niya ng kaunting langis ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanyang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit, doon sa mismong bahaging pinahiran ng dugong galing sa handog na pambayad sa kasalanan. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubos sa kanya sa harapan ni Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. Ang isa nito ay para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin, kasama ang handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. So, ayun po, no, nabasa po natin yung mga tuntunin sa paglilinis po ng nagkasakit ng ketong. Isang sakit po na sinasabing nagdadala ng maruming estado sa isang tao sa panahon pong iyon. Sa unang bahagi po ng talata, verses 1 to 9, itinuturo ang mga isinagawa po ng pari para sa taong gumaling na sa ketong. Kasama po rito ang pagdadala ng 2 ibon, kahoy na sedro, pula na lana at isopo para po sa paglilinis. Isa sa mga ibon ay papatayin at ang isa po ay pakakawalan bilang simbolo ng paglilinis at kalayaan. Sa ikalawang bahagi naman po, sa verses 10 to 20, ang gumaling na tao ay magdadala ng mga handog kabilang ang mga kordero at langis upang ipakita ang pagbabalik loob sa Diyos at pasasalamat. Kasama rin dito ang pagpahid ng dugo at langis sa iba't ibang bahagi ng katawan ng gumaling na tao. Simbolo ng pagpapanumbalik ng kanyang espiritual na kalinisan. Sa huling bahagi naman po, sa verses 21 to 32, binibigyan po ng alternatibong handog ang mga may hirap na hindi po makakabili ng mga mamahaling alay. Ang aral na mapupulot po dito ay ang halaga ng kalinisan, hindi lamang po sa pisikal kundi espiritual at ang paggalang sa kabanalan ng Diyos. Sa pamamagitan po nito, itinuturo ang kahalagahan ng pagsisisi at ang pagkilos ng Diyos sa pagpapagaling na nagpapakita ng habag at kahandaan niyang tanggapin ang mga taong handang magsisi at magbalik loob po. Dako naman po tayo sa Leviticus 14 verses 33 to 57. Ang paglilinis ng amag na kumakalat sa bahay. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron,
pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo at magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na tinitirhan ninyo, kailangang ipagbigay alam agad ito sa pari. Ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Pagkatapos, papasok na siya upang magsiyasat. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga dingding, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa ika-7 araw at kung ang bahid ay humawa sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan, sa tambakan ng dumi. Ipababakbak din ang palitada sa loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumalat, ipahahayag na niyang marumi ang bahay na iyon. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan, sa tapunan ng basura. Ang sinumang pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang kumain o matulog doon ay dapat magbihis at maglaba ng damit na kanyang sinuot. Kung makita ng pari na hindi naman kumakalat ang amag pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipahahayag niyang ito'y malinis na. Upang lubos itong luminis, kuha ang pari ng 2 ibon, kapirasong kahoy na cedar, pulang lana at hisopo. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito ay patutuluin sa isang bangang may tubig na galing sa bukal. Ang kapirasong cedar, ang pulang lana, ang hisopo, at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos, wiwisikan niya ng 7 beses ang bahay. Sa gayon, magiging malinis na ito. Pakakawalan naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon, matutubos ang bahay at muling ituturing na malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na parang ketong at pangangati, sa amag sa damit o sa bahay, at sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Ito ang mga tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o marumi. Ang Leviticus 14 verses 33 to 57 ay naglalaman ng mga kautusan ng Diyos kay Moises at Aaron tungkol sa paglilinis ng bahay na maaaring magkaroon po ng sakit na ketong o amag. Kung may makitang pagbabago po sa kulay or discoloration sa mga pader ng bahay, kailangang ipagbigay alam po ito agad sa pari upang siyasatin ito. Ang pari ay susuriin ang mga palatandaan at isasara ang bahay sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 1 linggo, kung nananatili ang amag o lumala po ito, magpapasya ang pari na ipabaklas ang mga batong may amag at papalitan ng bago. Kung sakaling kumalat pa rin ang mga ito matapos itong gawin, buo nang ipababaklas o ipasisira ito. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa kalinisan, hindi lang sa kaluluwa at katawan, kundi pati na rin sa mga ari-arian, lalo na sa tahanan. Symbol rin po ito ng pag-aalis ng anumang bagay na maaaring makasira o magdala ng kasamaan sa loob ng tahanan. Madagdag ko lang po yung katulad ng mga santo. Yan po, kung mayroon po tayo nito sa ating mga bahay, ay sana po ay alisin na po natin po. Kasi yan po ay mga Diyos-Diyosan. Tandaan po natin na nag-iisa lang po ang ating Diyos. Amen po ba? At ang aral na mapupulot po dito ay ang kahalagahan ng paglilinis, hindi lamang sa panlabas kundi pati sa loob ng ating pamumuhay at mga tahanan. Ang pag-aalis ng kasalanan sa ating buhay ay
mahalaga upang mapanatili ang kabanalan at proteksyon ng Diyos. Ito rin ay paalala na ang ating mga tahanan ay dapat maging lugar ng kalinisan at kabanalan kung saan nananahan po ang presensya ng ating Diyos. So, ayun po, nawa po ay na-bless po kayo sa araw na ito. At bago po tayo magtapos ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa natapos namin na pag-aralan na inyong salita. Salamat po sa paggabay. Nawa po ay hindi lamang po namin ito napakinggan. Nawa po ay maisapuso at mai-apply po namin ito sa aming buhay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po namin kasalanan. Linisin mo po ang aming puso't isipan. Nawa po ay ingatan niyo po kami sa buong araw na ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa pakikinig. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God, ever